verse 10. Basahon ninyo na, dayon ako ray mo basa aning sa Revelation chapter 12 verses 10 to 11. Palihog ko sa John chapter 10 verse number 10. Palihog ko kung naana mo sa inyong mga Bible, say amen. Okay, palihog ko. Basa, ready, go. Okay, sa Revelation chapter 12 verses 10 to 11, ako lay basa. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they overcame him by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So magampo ta. Amahan nga balaan, dalaygon ka, salamat nining gipadayag nimo nga mensahe, amahan, in which maunay kinahanglan po namo, Lord. Lord, salamat kayo nga ikaw naghatag niini. Salamat po, Lord God, sa insight nga imong gihatag during sa fellowship namo ni Pastor Franz, amahan. Ug salamat, Lord, nga maunay insight nga gihatag po nimo, amahan, in which kinahanglan po ni namo, labi na sa pag-atubang namo sa daghan nga mga kadaogan, sa pagpreparar sa matag usa, labi na sa dagkong kadaogan nga among giampuan by next year 2026. O ang amo alang, Lord, prepared me sakto mighapin, amahan, matag usa ka namo nga dili pwede nga mapildi mi sa kaaway, Lord God. Og Lord, nasayod mi nga ang kaaway permente lang naa siya, amahan, mangita ra siya kahigayunan, amahan, asa mi pildihon. Og Lord God, akong giklaim, amahan, uban sa imong makanakan, uban sa imong lagad, ang imong gahom, ang imong gamhanang kamot nga mao'y magapandong sa matag usa karon, even sa mga panimalay nga ilang gibiyaan, sa mga sakyanan, amahan, nga gigamit nila. Og Lord, since magisgot man mi sa among kaaway karon, ikaw lang gyoy magagahom, amahan. Baluta sa imong espiritu nga mahimong untouchable sa kaaway, Lord Jesus Christ, hugasi sa imong hamili nga dugo. Dalaygon ka kaning tanan giampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo among Ginoo mong luwas. Amen. Magapanlingkod ang tanan. The message for this morning is about the spiritual warfare through prayer. So, gikwaan ako nig meaning ang acronym nga prayer, no? So, maning sa Revelation chapter 12 verses 10 to 11 nga ang atong kaaway accuser siya. Nag-accuse siya kanato every day sa atong pagkinabuhi, sa atong paglakaw as a Christian. No? So nganong sumpaya na ako ni siya through prayer, kay almost dire sa prayer manggod na siya, no? Ang acronym sa prayer na atanan dire kung gusto ka makigbatol og magmandaogon sa kaning gitawag espirituhanong away, no? So dili pinaagi sa atong kusog, dili pinaagi sa atong kaugalingong wisdom, kundi gikan sa kusog sa Dios, gikan sa gahom sa Dios. Una, letter P, power. No, sa verse 11 giingon dire, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. So mao na kung mobalik ta sa Matthew chapter 10 verse 28, no, nga kaning gitawag ayaw kahadloki ang mapatay sa imong lawas, apan kahadloki hinuon ang makahimo sa pagpatay both sa kalag nimo og sa imong lawas og mutambog ngadto sa impierno. Kinsa man na ang Dios. Dapat ang Diyos mo ay angay nato kahadlukan sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi. So, mao nang giingon sa pulong sa Dios, Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So, ang gahom una sa tanan naa sa Dios amahan, then gipadala niya si Jesus Christ diri sa kalibutan, still ang gahom gasugod sa Dios amahan og naa ni Jesus Christ. Og tanawa sa Acts chapter 1 verse 8, nganong naata na nga gahom nga naa ni Jesus Christ. Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost
part of the earth. So kita ang kaning gitawag naa na nato nga power. Kaya nga naman, nadawatan na nato si Jesus Christ sulod sa atong kasing-kasing hoping matagusa sa atua karon nadawatan na nato. No, dahil naa na ang Holy Ghost sa atua, ang Holy Spirit. So mao na wala tay rason nga modumili sa kaning gitawag og pagpildi sa kaaway. Kaya nga naman, kung dili ka makigbatok sa kaaway, dula-dulaan ra ka. No? As a Christian, young people, dula-dulaan ra ka sa kaaway. No, sa mga young people, kung wala kay gahom, ipa-enjoy ka sa sala. Mga young people, kung wala kay gahom, ipa-enjoy ka sa lingaw-lingaw, no? So, instead nga naa ka diri sa simbahan adlong Domingo, adlong Wednesday, naa ka sa lingaw-lingaw sa imong kauban, kaya nga naman, gi-invite ka sa imong classmate, mga ligog kalilangan, gi-invite ka sa imong classmate birthday. So, importante kayo, ang spiritual warfare, wala ni siya ang espiritu sa atong kaaway, wala ni siya nagdepende lang sa mga bata sad diha sa Kristohanong kinabuhi. Apil na tang mga karaan ani, no? So ngano man kita kita ganing kaning gitawag og mga nagamit na sa Ginoo, kita mo double time man, triple time man sa Dios. Sa kaaway. No, so mao ning giingon sa pulong sa Dios naa na natong gahom dili ta angay mahadlok. So letter A, sa kaning power, naatay power tungod sa balaang dugo ni Jesus Christ. That's the power nga naa nato. Dili sa imong kaugalingong kahibalo or dili sa imong kaugalingong ka-bright unsa na nga sa imong kaugalingong kusog kay lig-on ka, kundili pinaagi sa balaang dugo ni Jesus Christ. Hebrews 9:22 giingon sa pulong sa Dios, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Buot pasabot, walay kabayaran sa atong mga sala kung wala giula ni Jesus Christ ang dugo dito sa cross. No? So manang sa Old Testament man God ang makapahinlo nila to be able nga mabalaan sila yearly, kinahanglan sila mo offer mag-ihaw slag baka, kanding o kanang mga sheep, no? Mga tupa. Kaya nga naman para maunay maglimpyo sa ilang pagkatao for the whole year. Tiaw mo na kung karon, no? Muduol rata ni Jesus Christ kas-a sa isa ka tuig para malimpyo ka, then maghugaw-hugaw na po ka. So dili ingon ana, buot pasabot, almost all things are by the law purged with blood. Kaya nga naman, kung ang tao, the only thing lang nga nakabalo siya balaod, unya wala ang pulong sa Dios. Di ba kaning mga tao sa kalibutan, naa sa kalibutan karon sa palibot nato, nakabalo na sila mga balaod. Pero nganong wala sila kadaugan nga magkinabuhi nga subay sa kanang katarong ba? Kaya nga naman, wala man sila nahinluoy sa balaang dugo ni Jesus Christ. Wala po nila gi-acknowledge si Jesus Christ. No, so mao na ang number one nga power as a Christian nga dili pinaagi sa atong kaugalingong kusog. No? Mao bitaw na nga katong during sa attack dire, katong isa ka babae nga gipapuyo dire, no? So kinahanglan gud siya kantahan og there is power in the blood. Kaya nga naman mulukmay siya ba? Kung naay atake siya, kung sudlan siya dili maayo nga espiritu. And then kabalo ka nganong ni kani nga insight ning come up sa kuha during nag-drive ko sa pick-up nag-atos lang mountain sa Maranding, nakigiduol kong Pastor Franz ba dahil nag-fellowship me. Dayon nagisgot siya sa mga problema sa churches ana, dayon sa mga pastor. Dayon ning ana siya one thing nga iyang dili malimtan ni Pastor Chris. Kay grabe man tog espirituhanong kuan pakig-away sa Pastor Chris kung hisgot ka atog binding sa kaaway. Mo react na lang gud ang mga pastor. Mao na moingon si pastor, tigunsa man day na nimong ka yawa di ay og demonyo. Nganong masuko man ka magbind kog yawa og demonyo? O pastor na ha, basig membro pod sa Truth Baptist Church na apay masuko diri nga i-bind nato ang kuan, forces of Satan and demons. No? One thing nga akong ning come up sa kong nauna ba, nga akong gi-pray pod bitaw, no? So kita diri sa church nag-atubang tagdag kong mga victory. Kung the only thing lang nga ang spiritual warfare na ara sa tundila, unya wala tay mga verses i-claim sa panahon nga naa mga troubles. So pwede nga dili ta magmadaogon, no? So mao nang ning ana si Pastor Franz nga kabalo ka isa ka butang nga dili na malimtan ni Pastor Chris.
lahi-lahig demonyo gi-assign ang yawa sa matag pastor. Yes, tinuod na siya. Kay lahi ang atake nato dire sa atong pastor, lahi pud ang sa ilaha, no? So mao nang giingon sa pulong sa Dios nga gilimpyuhan na tayong Jesus Christ, unya mao nay power nato through the blood of Jesus Christ, no? So hoping sa matag usa nato nga naa na ka, nagtuo na ka ana, then every day sa atong pagampo nga mo acknowledge ka ba nga Lord, limpyuhi ko sa imong dugo. No, yes, gilimpyuhan naman ta, pero gikinahanglan nako ang pag-cover sa imong dugo. Kay ngano man, kay maglakaw lang ka nga subay sa imong kaugalingon, wala gyud tay mahimo, di gyud ta magmadaogon sa atong Kristohanong kinabuhi. No? So mao nang giingon dire sa Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Jesus Christ. Hey, galang igsoon, wa ba ka nakapasalamat nga kaniadto kung wala si Jesus Christ gilansang dito sa cross, wala ang dugo ni Jesus Christ dito sa cross, dili ta mapaduol sa Dios. Mao bitaw na mobalik ta sa John 14:6 nga siya ang dalan, siya ang kamatuoran ug siya ang kinabuhi. Kay ngano man, ngano napaduol ta, buot pasabot, layo ta sa Dios, sa dihang mamatay ta, bawian ta kinabuhi, dili ta maadto sa langit. Layo ta, naata sa impierno, didto ta tanan. Pero tungod kay giula ni Jesus Christ ang iyang dugo dito sa cross, mao na ang kaning gitawag gahom nato. Hebrews 9 chapter 9 verse 11 and 12, but Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is to say, not of this building. So mao nang gingon sa verse 12, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So dili ang building di ay mao gipakamatyan ni Jesus Christ. Ning come up sa kong utok katong last wali nako dito sa funeral sa stepfather ni Timiriam. Grabe yung depensa sa katong nag-una ba. Nya, kung imong hunaon-naon, wala man tay giwali nga pamalhin mo sa among relihiyon. Pamalhin mo sa Baptist, unsa na? So, buot pasabot, dili, ni, isa sa iyang giingon gyud nga, dili na ko malimtan ni ana siya, mas maayo pag mamatay daw siya kaysa pakamatyan niya iyang relihiyon kaysa mubalhin siya sa relihiyon. Buot pasabot, mas maayo pa niyang magpakamatay sa iyang religion nga wala siya kasabot, wala siya kadawat sa kaluwasan, wala siya nahinluoy sa balaang dugo ni Jesus Christ kaysa moadto siya langit. No? So mao na kita mga Baptist, dili ta kaning gitawag ipadako nato atong religion. Kay ngano man, si Jesus Christ atong ipadako. Kay ngano man, the more nga si Jesus Christ atong ipadako, the more nga powerful ta, the more nga magkinabuhi ta nga magtinarong sa atong kinabuhi. No? So dili ang atong religion. So mao na ikaduha, through the name of Jesus Christ. Philippians chapter 2 verses 9 to 11, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Walay laing ngalan ni ining kalibutan nga gamhanan. Kung naamay mananambal, asa ng lugar nga willing sila, makabalo sila, makaayo sila, dili na tinuod, kaya nga naman, wala na usab. O wala na usab, nga ang ngalan ni Jesus Christ na ining kalibutanan, nahimo ng Q. Ano sa ng Q? Kibuloy. Kay si Kibuloy, gibilin ni Jesus Christ diris kalibutan, kay si Jesus Christ tuan na sa langit. Dapat sud out ana, kaya nga naman, giingon sa pulong sa Dios, John 14:26 nga ang Holy Spirit mo iyang gipaan ni diris kalibutan sa dihang ning ascend siya sa langit, nimbalik siya sa langit, no? So at the name of Jesus every knee should bow. Ang pangutana, apil na ba ang yawa ani nga muyukbo sa iyaha? Ang balik ta sa book of Luke sa kaning gitawag ato man ang maagian unya nga gusto si yawa nga muyukbo si Jesus Christ. Pero giingnan siya ni Jesus Christ, dili ka magtintal sa Ginoo, but thou shalt worship the Lord God. So mao na sa atoa karon. Nganong naata karon diri paagi ani kay nag-worship ta sa Ginoo. Nagpasidungog ta sa atong Ginoo. Ug isa ni, I know for sure nga kung nagkahiusa ta pinaagis tong pagsimba sa atong pagdayeg sa buhi nga Dios, I know for sure nga nagmadaugon na ta diyang dapita. But ayaw kumpiyansa, no? No, mao nang giingon sa pulong sa Dios, and every tongue
should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. So buot pasabot, matagdila, apil na ang kaaway ani. So maunang, mas advantage ta nga pwede ta makigbatok sa kaaway tungod kay naa ang balaang dugo in Jesus Christ maoy galimpyo nato. Naa si Jesus Christ nga siya ang angay i-worship dire sa kalibutan o sa langit man. So mao na higalag soon, giingon sa pulong sa Dios, mao na magdayeg ta kanunay sa Dios. Magdayeg kan aham na nato makita. Dili lang sa kanang panahon sa pagmata nimo, ang subo usahay sa Kristohanon bisag pagmata na lang siguro no basig walay ampo. Or sa kaning pagtulog before tam tulog. Basig walay ampo ba? Kaya nga naman, kung naanad kag pagdayeg sa Ginoo, bisag nagdrive ka sa sakyanan unsa na motor, makakita kag sirkumstansya diha, makadayeg ka sa ngalan sa Ginoo nga dili ikaw na. So, higalag soon, dili lang nga pinaagi sa blood ni Jesus Christ, pinaagi sa name ni Jesus Christ, muyukbo ang kaning gitawag kaaway. No? Di lang kita, even ang kaaway, through the testimony of Jesus Christ. Mao ni sa Revelation 12:17, and the dragon was wrath with the woman. Kung imong tan-aw ni woman dire basig malibog mo kinsa ni nga woman, akong gi search ba nga kinsa gyud ni siya sa verse 1 ani sa 12, nagpasabot ni siya nga kaning gitawag og naa basahon nato sa verse 1, Revelation chapter 12 verse 1 para di ko masipyat no. Para masabtan gyud nato. Revelation chapter 12 verse 1. Kung unsay gipasabot aning woman dire. Kay some would say maingon sila nga si Maria ni. Ako dili man ko motuo nga si Maria ni, no? Sa verse 12 giingon dire sa verse 1, and there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. So dire ko kasabot sa 12 stars palangdaan. Then sa akong pag-search man go duhay gipilian ba tulot either church Israel, lugar sa Israel ug ang si Maria. Pero I do believe nga kaning giingon rin nga 12 stars mao ni ang Israel. Oh. Ngano man 12 tribes of Israel. So nganong gikaalagutan unsa ni gikaaligut-gutan sa yawa, the dragon her is Satan. No? So was wrath with the woman. Nganong gikalagutan niya? Kay ngano man, mao man diha man na tao si Jesus Christ ug mao na ang lugar ug mao na ang katawhan ni Jesus Christ ug mao na ang kalagot sa yawa kay numdo mo sa Israel hangtod karon bisag pila ka nasod ang magtabang. Pero nganong gipabarog man gihapon sa Ginoo? Kay saad na siya sa Ginoo nga madaugon ang iyang nasod ug ang iyang katawhan. No? So mao ning giingon sa pulong sa Dios, bisan pag higala, bisan pag paningkamutan, tag pin down sa yawa, as long as nga naa si Jesus Christ nato, as long as nga luwas ka, pwede nato pildihon ang mao nga kaaway. No? Kaya nga naman, sa ako nang ginaingon, dula-dulaan data sa kaaway, kung dili ta magbantay, no? Dili ta kaning gitawag testimony. So, sa ato apod, as a Christian, mao bitaw nang akong giingon ninyo, sa ato, labinan nyo mga young people nga, importante si Jesus Christ atong ikinabuhi. Dili atong religion. Kaya nga naman, basig nagpailara ka sa imong mga classmate nga, baptist man ko. Pero imong kinabuhi, naara gyapon ka, naghugoy-hugoy uban nila. No? So mo nang much better nga si Jesus Christ ang testimony ba? Nga naa si Kristo sa imong kasing-kasing, maoy magpabilin. So, ikaupat nga power, naa nato nga nabato na nato through the Holy Spirit. Na ang Espiritu sa Dios. Mao bitaw nang sa atong pag-ampo i-appeal gyud nato, the Holy Spirit pun ako. Bala ang Espiritu kay ngano man para mahimo kong untouchable sa kaaway. So dili na ko malimtan ang kusog kay muwali aning fullness of spirit si Pastor Goni niri, no? Sa diha daw ang Kristohanon daw muratag kanang giputos og silupin ba? Kung magpapuno daw ka sa Holy Spirit, balot ka sa kanang silupin in which nagrepresento siya sa proteksyon sa Dios. Nga even ang kaaway, dili siya mudugay sa pagtanaw nimo kay ngano man dili siya makatutok nimo kay ngano man naa man ang Espiritu sa Dios.
So kumusta man mga young people or natong mga bisan natong mga Kristohanon nga dagko na, no? Ato bang gitugyan ang atong kinabuhi or ato bang gipatrabaho ang kinabuhi sa balaang espiritu? Dili ta maglakaw subay sa atong kahibalo, kaalam ngano man. Kay kung wala ang espiritu sa Dios, wala tay proper guidance. Wala tay proper nga leading sa atoa, no? So, mao na sometimes siguro na yes, dili man gyud pud ta perpekto, mga sipyat man ta, pero kana bang the more nga kanang leading kuan sold out ka sa Holy Spirit, the more ang Holy Spirit maoy mo giya og mulid nimo, no? So matag usa sa atoa. So mao nang ikaduha, dili lang power, no, sa prayer, acronym sa prayer. Ang letter R is rights. Ang nakanindot kay naatay katungod. Ngano man sa pagkahimong anak sa Dios, matag usa ba sa atoa karon nga naa even sa atong mga visitors, no, salamat ko aning mga sakop ni Kuya Ruby nga humble pud ni sila nga modawat ni Jesus Christ during sa invitation or kanang naay mag one-on-one, no? So matag usa ba sa atoa karon makaingon ta nga anak ta sa Dios? How about sa mga anak sa Kristohanon? Mao ra ba nay pinaka problema sa church usahay? Mga anak sa Kristohanon kay ngano man nagbata sa church. So mao nang basin ba nga dagdako lang sila pero wala sila real rights or real authority nga gikan sa Dios kay ngano man nagsimba bitaw ako mama, simba lang pug ko, no? So mao nang sa prayer, through prayer, madaogon ta sa mao nga pakigubat nato sa espirituhanong gubat. Okay, through the sonship, no, or pagkaning pagkaanak, John 1:12, mao ni ang atong i-claim before ta anything nga mag-cast out ta unsa ni nga i-remind nimo sa imong kaugalingon nga Lord, imuha na bi akong anak. Lord, giingon sa Acts 1:8 na ana ning gahom nga naa ni Jesus Christ na ang kunan ni nako. So Lord, pwede ba nga tagaan pud ko nimo victory sa pag against sa aning mga dili maayo nga akong nakita. So naara gyud sa Dios, no? Naara gyud sa Dios ang gahom. Ug naara gyud sa atong katungod as kaning gitawag mga kaanakan. Mao nang higalag igsuon katong sa tabo ni Moren. Muingon gyud iya mga kaliwat didto daghan namang mga kuan diha unsa na mga kanang gitawag og gipaadtuan na daw nila pare ba to or unsa na kanang sa mga born again. Pero ana to si igsoon na ti Bibi nga, pero kamura gyud Pastor Jerry ang nakakuan, grasya sa Ginoo kanang nakahimo ba nga motuo daw ang mao nga demonyo. Kay ngano man, yes, mao ni pamatuod ang atong pagkaanak sa Dios. Ngano man dili man makita sa yawa nga kita mga ordinary nga tao. Kana kung atong kinabuhi atong gi-inline sa Word of God, sa gahom sa Dios. So mao na ang importante kayo kung wala pa ka na tao sa pamilya sa Dios, dawata si Jesus Christ sulod sa imong kasing-kasing. Kay mao nay gahom nato sa pagkinabuhi niining kalibutana. So through the authority, Mark chapter 1 verses 21, actually 21 to 27, no? Kung imong tan-awon dire ang gahom ni Jesus Christ nga katong nanudlo siya then kaning gitawag og naa siya yung mga bad spirit nga badlong, no? Sa verse 22, laktot ta giingon dire, and they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority and not as the scribes. Mao ni bot pasabot atong sa igsuo giingon sa atong igsuo ni Ate Bibi nga dili sama sa uban, dili pareha sa uban nga naa naman daghan namang ning cast out pero wala man na cast out. Pero si Jesus Christ nahibulong ang mga kaning gitawag mga katawhan nga nganong siya ra naa daw ana nga authority. Ang pangutana karon, kana nga authority nga gitudlo ni Jesus Christ sa Capernaum naa ba na sa atoa? So salamat sa Ginoo kung naa na sa atoa, matag usa sa atoa, no? And Jesus sa verse 25, so giingon dire, and Jesus rebuked him saying, hold thy peace and come out of him. So si Jesus Christ ragyoy kaning gitawag example nato sa pagpang-rebuke or sa kaning gitawag gahom nga atong pwede magamit. Ug mauna nga gahom. Mao bitaw nang before ta kaning gitawag mo adto makigbattle sa ingon ana nga sitwasyon, dapat si Jesus Christ gyud ang atong
kaning gitawag frontline ba, no? Mao nang importante kay palimpyuhan nato atong huna-huna atong kasing-kasing kay ngano man naa niya ang victory, no? So sa verse 27 giingon dire at 26, and when the unclean spirit had torn him and cried with a loud voice, he came out of him. Sa mao nga katong nasapian sa demonyo. Verse 27 giingon dire, and they were all amazed in so much that they questioned among themselves, saying, what thing is this? What new doctrine is this? For with authority commandeth he even the unclean spirits, and they do obey him. Pero higala ayaw pagsalig nga naa na Kristo nimo, unya dili ka sold out sa balaang espiritu kay ngano man even ang mga disciple ni Jesus Christ wala gani nakapa cast out. Kay ngano man naaman sila sa stage sa ilang kinabuhi nga naa ang unbelief sa ilaha. No? Importante mao din na sa atong pagtuo pagdawat ni Jesus Christ og kanang pagpalid sa Holy Spirit naa atong pagtuo, dili na siya mabulag, no? Through the Holy Spirit. Luke chapter 4 verses 1 to 14. So, and Jesus being full of the Holy Spirit, Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. So, kung imo ning tan-awon dire sa Luke chapter 4 verses 1 to 14 man gyud ni siya. Samtang dito siya sa kaning gitawag og wilderness. Gipakita siya sa yawa ba, no? Nagfasting siya 40 days. Gigutom siya. Nakikita ang yawa niya, ana ang yawa nga. Di ba Dios ka? Himuan ning bato nga pan para kanang mawala imong kagutom ba, no? So wala pa gyud na kontento ang yawa. Gitintal gyud siya. Ingon ang Dios, thou shall not tempt the Lord. Ning adto na pud ang yawa niya samtang dito siya sa pinnacle of the temple, no? So tumoy. So ang ana na pud ang yawa nga, Ginoong Hesus, di ba? Gamhanan man ka? Ikaw ang Dios, ambak diri. Kay para kuan ang angel sa Ginoo musalo nimo. What if kung gihimo to ni Jesus Christ? Mahitabo ba ang propesiya nga ang pagpaaga sa mili nga dugo dito sa cross? Dili na. Kung namatay siya dito nga time sa pag-ambak niya. So, wa pa gyud na kontento ang yawa. Niingon na pud ang yawa. Ginoo, tan-awa ganin palibot o nindot kayo no. Pakit-on ti ka sa akong mga gingharian. Kung muyukbo ka nako, no? So, kaning gitawag og ikaw ang muhari. So, laktod nga istorya ni ingon si Jesus Christ nga kaning gitawag og katong giingon dito dili ka magtintal sa Ginoo but thou shalt worship the Lord thy God. So, unsay nahitabo si Hawa? Sigig battle si Jesus Christ. Dios na siya, nakigbattle pa siya sa mao nga temptation. Kita pa ka nga we are just an ordinary Christian nga kaning gitawag og weak ta, no? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, and the demons departed for a season. Ang pangutana karon man siya. Tanawa daw sa imong kilid, sa imong luyo, no? Pero higalag igsoon ko sa Ginoo. Wala ko nag-joke, pero higalag igsoon ko sa Ginoo, ang yawa naara na gasunod-sunod sa tuag ahata niya, nagtan-aw siya ahata niya pwede masudlan. No? Kaya nga naman, giingon sa pulong sa Dios sa Romans 8:14, no, nganong magmadaogon ta sama ni Jesus Christ, kay ang yawa departed for a season lang siya. Sa Romans chapter 8 verse 14 to 16, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God, for ye have not received, tanawa, the spirit of bondage again to fear. Buot pasabot, wala ta nakadawat sa Espiritu sa Dios para hadlok-hadlokon lang ta sama sa usa ka trabaho sa yawa, nga kaning hadlok-hadlokon lang ang mao nga individual ba, no? Then, di ba mga estudyante, estudyante kaagi ko ana sa una nga moingon, di gani ka mo kuyog namo, unya mo aha man day paingon, mo backdoor kay magkuan email.
Mo backdoor kay unsa to sa una Dota sa among time. Pero sa among time wala dili man pud ko kabalo mo Dota kay di pud ko ganahan ng nana, no? So isa na siya sa kaning gitawag og hadlok-hadlokon ka ba? Kay ngano man mga katawhan man na sila sa yawa. Unsay giingon sa John 8:44, ye are of your father the devil. No? Unsay buhaton sa yawa, pag-akusar, sama sa akong gibasa, day and night pag yun na. Try to imagine, day and night, akusaron ka sa yawa. Hey, mga Kristohanon, mao day na, even sa namong mga magtiayon, no? Namong mga magtiayon, kabalo ka, gamayng butang usahay, mao hinungdan sa away ba? Kaya nga naman, gusto sa yawa nga padakon. One time, na may mga kaning na ako'y gisulti sa akong asawa na tingala ko kay paingon mi atog kuan, paingog funeral ba. Mao na, no? So gamay ra to siya nga butang pero wala niya gihimo ba. Dayon giribat ko niya, dayon para lang dili mabader akong mind kay paingon kog funeral. So padayon mi, funeral mi. Karon pag abot gikan sa funeral didto naman pod nga akong mind na bader na pod. So katong akong giistorya niya, then muribat na pod siya, then mao na. So nahimo gyud dako na away na mo. So yes, tinuod na siya, di ta magbantay ang trabaho sa kaaway ingon ana labi na nato magtiayon. Kay ngano man, isa na siya sa espiritu sa yawa nga naa ang iyang presensya diha. Unya usahay ra ba, no? Tungnon sa yawa nga naay dakong kadaugan before sa dakong kadaugan para di maparalyze ta diha niya taigon. Si Sister Sami, grasya sa Ginoo, no? Sold out min gina siya dire, protektahan lang sa Ginoo. So muna akong prayer, no, nga ang mga malitok nako karon nga mga names protektahan lang gyud sa Ginoo. So nangutana ko niya atong visit mi sa ospital. Engineer Sami, kanus ara nagsugod ang history sa imong amoeba, no? So ana siya, high school pa siya. Then kanus ang ikaduha. Try to imagine, ang ikaduha adto pa lang na admit siya. Unya unsa si Ma'am Sami? Gikan to dire ga practice para karong children's camp. What if, no? Kung wala siya naayo karon dayon children's camp na, di maparalyze ang kuan. Ang mao nga preparation nila. Magpadayon man pero naay kulang ba? So mao nay gusto sa yawa. Even diri sa atong church, gusto sa yawa i-paralyze. Kay ngano man, dili gusto ang yawa ang iyang kingdom, iyang gingharian makuhaan. No? So mao nay gusto sa yawa. Labi na sa atong magtiayon, gusto sa yawa i-paralyze tang mga magtiayon kay ngano man, dili siya gusto nga naay tibuok pamilya nga mag-worship sa Ginoo. Mao nang gusto mao ginay gusto sa yawa, mao nang daghan sa kadalanan karon. Yes, tinuod masakitan ko magtan-aw ko anang kaning gitawag og naay mga bata nga kaning gitawag og maglakaw sa kadalanan nga walay saktong ginikanan, maglakaw sa kadalanan nga walay mga papa, ngano man. Kay ako ilo man ko sa ginikanan bata pa pero wala dili may broken family. Pero maingon na putag broken family kay sukad namatay akong mama, murag kanya-kanya na dayon ba, no? So mao nang higalag igsoon giingon sa pulong sa Dios advantage sa tua kay led by the Spirit of God ta, no? Dili ta banded sa kaaway. Natangtang na to nga mao nga banded sa tua. No, mao nang the Spirit of God, mao nang dili ta makabatok ta kung naay paghadlok-hadlok sa kaaway sa tua, kay ngano man ang espiritu sa Dios mao nagdominar na nato. So, the Spirit itself beareth with witness with our spirit that we are the children of God. No? Mao na nakanindot sa John chapter 16 verse 13, howbeit when he the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. So, ang nakanindot sa Espiritu, mudiparar siya, labi na sa kanang ahid nga panghitabo ba, labi na sa espirituhanong away, no? So, aware ta ba nga kani before sa kadaugan na ay kading gitawag og naagyoy trabaho ang kaaway. When mao na giingon sa panultihon nga kung there is God's operation,
there is an opposition. Unsa kinsa may moopos ana? Ang yawa. Kung naay operasyon sa Ginoo, naay opposition sa kaaway. I-block ta ba, no? I-hinder ta. So, salamat na lang sa Ginoo. Mao na sa atoa dire, salamat sa prayer vigil nga daghan paghapon, no? Bisan makaingon ko nga gamay ra gyud, pero ubay-ubay pa gyud ang muanhi dire kay ngano man nagkaiusa ta through prayer. Kay maura nay kadaugan nato. So, sa letter A, power, dayon rights. Letter A, acceptance. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to uncleanse us from all unrighteousness. So, both pasabot, accept the legal grounds. So, sa acceptance, manggod, dili ka pwede makig-fight sa kaaway kung naa kay legal grounds diha sa imuha, kaugalingon. Unsa man na? Legal grounds sa dishonesty, no? Sa pagpamakak, unsa pa na sa kaning gitawag og unsa na pagpanlupig, pagpanglimbong, unsa pa na daha nga nagdaog-daog ka. So, giingon sa pulong sa Dios, 1 John 1:9, kinahanglan i-confess gyud nato. Siguruo nato nga before ta makigbatol sa mao nga trabaho sa kaaway, atong i-confess nga Lord, wala koy mahimo, Lord. Lord Jesus Christ, wala ko'y mahimo. Tabuni ko si mong hamili nga dugo. The Holy Spirit, wala ko'y mahimo. Pasaylo ako sa kong mga sala. O pasaylo ako sa kong nabuhat. Nya, dili po nimo i-take for granted ha. Nga kanang gitawag, naglakaw ka, subay sa kabuton sa Dios. Naarabay usahay mga sipyatas tong una-una. Sa una-una lang. Unya, mahimo na biya ng legal ground sa kaaway. Aw nato. No? So, mao nang giingon sa pulong sa Dios, diha makabentaha ang kaaway kung naay mga legal grounds sa atua nga dili nato i-acceptar din dili nato itugyan sa Dios. So mao na sa James chapter 4 verses 6 and to 8, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Unsay rason nga nun dili ta mo akseptar? Tungod sa atong pride. Pride nga you are somebody, pride nga we are all-knowing, no, pride nga we are somebody. So tungod sa pride dili ka mo akseptar nga kaning gitawag og mao ni ang kakulangon nimo. Mao ni ang kaning gitawag kalapasan nato, atubangan sa Dios. So mao na nga verse 7 gingon dire, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. He will flee from you. Bot pasabot, kung itugya nato atong kinabuhi ngadto sa Dios, diha pa lang daan, sa prayer pa lang nato daan, ang yawa mo palayo na sa atoa. Mao nang dapat tune in gyud ta kanunay sa atong espiritu ngadto sa espiritu sa Dios, labi na sa prayer. Kay ngano man, mao gyud nay mahitabo sa usa ka kaning gitawag og Kristohanon, no? Tungod sa pride dili siya mo resist sa devil. Ngano man, kay ang Kristohanon bitaw no nga kanang nalingaw sa kaning gitawag offer sa yawa, yes, lingaw-lingaw na siya. Lingaw-lingaw na siya. Pero at the end ana mag-suffer na siya. Mag-suffer. Pwede ba? Ako lang ipakita ang example ha. Nganong kinahanglan ta always draw nigh to God. Palihog ko sa katong ma'am, tong video, no? Protektahan lang sa Ginoo ni atong mga gipang hisgutan, no? So naay voice, ma'am. Okay, naay audio. So tanawa ang yawa mo trabaho siya si muha. Dayon mo kuan siya mo hatag siya nimog lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw. Murag Kristohanon ba? Usa ka bata nga naglingaw-lingaw, enjoy kay siyang dula, no? Ikaw Kristohanon, enjoy kay kasi mong sala. Pero at the end, mag-suffer ka sa pain ug sa kanang gitawag og dili consequence, no? So palihog ko play. Oh, example, ang suffering, no? Kung gitrabaho ka sa yawa, ipa-enjoy ka sa sala. At the end, mag-suffer ka, no? Oh, akong anak nag-suffer na during sa operation. Unya kabalog ko nga ang yawa mo ga trabaho ato, no? Kay since nga ning step up ko sa kong desisyon nga mobalik full time sa Buluhaton, busy me sa visitation, follow up.
O kabalo ang yawa nga dili to ako ang kaning sa akong kasing-kasing, dili to nga sa akong kaugalingon lang. Kung dili gusto ko mamawi sa Dios, no? Kay maunay desire na ako bisan tong wala na ko diri nga naa ako sa kabuton sa Dios. So kabalo ko nga trabaho to sa kaaway. Kabalo ko nga adtong pangitabuay discourage ko. Imagine nimo na imong anak 2 months mag 2 months sa ospital. Unya ako wagani ko kabantay bisag 3 days, 2 days na lang kay ngano man gitagaan ako barter ang Ginoo ba. Lord, dili ko mabantay sa akong anak pero tagaay ko sug akong asawa, no? Provide ang panginahanglan pero tungod sa pagkamaayo sa Dios, gi-provide niya ang panginahanglan, no? Mo na salamat kayo sa Ginoo nga importante lang mo paubos lang ta niya kay ngano man. Yes, mga sipyata sa atong desisyon usahay, mga sipyata sa atong pagkatao, sa atong una-una, sa atong kasing-kasing. Pero ang Dios dili siya masipyat nga mohatag kanato kadaugan. What if kung kato nga move sa kaaway, mauto siya nga move nga mo quit na sad ko, no? Dili man ko perfecto, dili ko maayo kung unsay akong gihimo ni dire grasya sa Ginoo na ay gihimo ang Ginoo. Dili to ako, ang Dios to. Mo nang higalag igsuon kung magpatrabaho ka sa Ginoo, kung mo trabaho ka sa bulaton sa Ginoo, naa po yawa nga moupos. So wala na ako to gipakita no para unsa diha kun dili protektahan lang gyud sa Ginoo padayon ang akong anak. Humag operasyon until pila ka bulan ko antos nga magtan-aw pero dili nako ipakita no labi na ni pastor ato nga time dili nako ipakita nga discourage ko kay ngano man naapod siya sa discouragement, naapod siya sa sitwasyon nga dili masabtan. So mao nay trabaho sa yawa no, hipin down ta kitang mga gigamit sa Ginoo unya ahaman ta padulong kung dili ta magduol sa Ginoo kanunay. Ang tao nga dili mo akseptar sa iyang sayop dili na submissive sa Dios. Accept that we are weak. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Gahom na siya sa Dios, nga pinaagi sa grasya sa Dios, makapadayon ta. Grasya na siya sa Dios. Kung unsay kadaugan dili nato i-account sa tong kagalingon. No? Sadto si manggod na mga Kristohanon muhimo og sa kabutang unya at the end mura pag labuan pa ang pastor. Niya na kay para lang siguro mas mulabaw siya unsa naa siya personal nga interest ba. So labi na nato mga preachers importante kayo nga kung unsa may mahimo nato para sa pagpaluyo sa pastor, importante kita gyud una ang kaning gitawag espirituhanon. No? Ang tao nga dili mo angkon nga maluya siya, dili pun mo dangat ang grasya sa iya. Kabalo mo? Sama ni Jesus Christ ba? Wala siya ning anis kalibutan para sa mga dili masakiton, dili makasala. Ning ani siya sa kalibutan para sa mga makasala. Ang doktor wala na nambal sa mga tao nga dili masakiton. Moadto ka dito sa ospital, unya mingon ka wala mo koy sakit dok. Ingnon ka sa doktor nga kaning gitawag og pauli na lang dito, hindi kay sakit. Nya by the way, pasalamat ko sa Ginoo another trials na pod. Grabe ang yawa, no? So, amigo ra ba tong Merlin nga doktor gatangtang. So another kuha na pod at trouble na pod sa kong nauna. So kaingon gyud ko nga pila na lang ka doktor no ang grasya sa Ginoo sama ni doktora nga napay tinguha sa pagtabang sa tao, dili pag-opre sa tao ba. Ning ana siya, dagan gyud siya tabi, di man ngunani akong tinahian tan-awa to, gingnan niya secretary tan-awa. Sayop man ni dapat dili nani den gi-advise ko ngadto naminaw lang ko niya. Ngadto ning ana siya nga, sir, musugot kag sa dili kaning kamot sa imong anak dili na ni siya maulian, pingkaw na ni siya kay nag-ana pamanto sa kidoy ato pagtangtang. Di, naka-pray in spirit ko ba, Lord? Another ko, ana po ni sa kuha, Lord ba? Sayawa na po ni ba? Ana din siya nga. Ang akong step, sir, para mabalik yun siya sa original, ato ning upirahag utro, diari man to dapat go di paagi. No?
So mao to giingnan nako laktod nga istorya, giingnan nako ang doktor nga wickedness mana sa doktor nga gaopera ana dok. Kadautan ba? Kay nganong kabalo siya nga doktor siya, orto siya nya dili day mauli. May pawa na lang dito pa operahe. No? So kabalo ka another na pod nga akong pagampo sa Ginoo, Lord, ikaw ang Dios tag-iya sa tanan. Tugote nga ang kaning bukton sa akong anak gamay ra kayo ni. Dili na ako ni operahan. Tiaw mo na 90,000 na po'y bungat para mauli daw. So mao to nagpray ko. Ingko, nak, iana lang na pirmi imong kamot ha. Dili ta magpadala sa yawa kay trabaho na sa kaaway. No? So, naay Dios nga gamhanan mo pabalik sa imong kamot. So grasya sa Ginoo, ang kamot ni Kidoy karon normal na. Kay ngano man, I know nga naay trabaho sa kaaway and I know nga naapoy Dios nga mo unsa na mo makigbatok sa mao nga trabaho sa kaaway. No, accept that we are nothing. Lord, wala bi ako Lord. Lord, wala ko'y mahimo Lord. Lord, dili ni kaugalingon kung sa akong kaugalingon kusog unsa na sa akong pagkaako. Wala gyud ko'y mahimo kun dili ikaw ra gyud Lord para mabatok, makigbatok ko aning kaaway nga naglibot sa ako Pila man sa atua karon nga daghang mga pagsulay nga bugat nga pagsulay. Trabaho na sa yawa. To the extent nga moabot ka moingon kasi mong kugalingon, muundang na lang ko, no? Di lang ko mo pakita simbahan ron. Dili na ako mo simba. So trabaho na siya sa kaaway, no? Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. So, naay mga problema nato nga dili masulbad sa atong pagpakigbatok, no? Giingon dire but by prayer and fasting. Pareha sa mga disciple ni Jesus Christ, dili sila ka-cast out sa devil. Kaya nga naman, tungod sa kaning gitawag og pagka kaning unbelief nila, dili matinuhoon. Mao ning giingon dire ni Jesus Christ, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting. So gibalik ni siya sa Mark chapter 9 verses 28 and 29, and when he was come into the house, his disciple asked him privately, why could we not cast him out? And he said unto them, this kind can comfort by nothing but by prayer and fasting. Accept lang daw sa imong kagalingon nga Lord, wala ko'y mahimo Lord. Mao nang importante kayo ang monthly prayer and fasting nato diri sa church, no? So dapat mo engage gyud ta ana kanunay. Ang tao nga magpatuo siyang kagalingon nga naa na niya ang tanan, dili gyud na mohimo sa prayer and fasting. Kung ikaw wala kay giindang nga sakit, no? Wala kay maintenance nga sa imong kaugalingon para mahimo nga kana bitong kanang rason, unya dili ka fasting basin pag moabot sa punto nga tagaan ka sa Dios og kanang gitawag moabot ka sa ingon ana. Kay ngano man, moingon man ang Dios nga di gahi day kag ulo ha. No? Bisag once a month lang nga fasting. Importante kay na sa tua. Kaya nga naman, wala ni nagpabilin nga church karon kung si Pastor Chris wala nag-engage og prayer and fasting kaniadto. Sumala, pila na lang ang nabilin dire. No? So, mao tong si Pastor Chris, pressured kay siya. Ala, bisag unsan lay maabot siyang huna-huna, no? Manguma, mananom, naapatoy co-op naman. Unsa pa to katong mga luti-luti dito sa kuan? Yes, daghan. Perfecto bas Pastor Chris dili. Pero isa ra gyud akong pasalamatan sa Ginoo, no? Si Pastor Chris is kanang aman after God's own heart ba nga kana bitong sama ni Jesus Christ nga mopuasa siya pod mopuasa pod. So, same as dire, no, sa atong pastor karon Pastor JK. Naning yes, naana siya maintenance pero grasya sa Ginoo naning kamot man pud na siya, no? So mao nang kita, example ninyo mga young people, sa inyong palihog daw, mga young people, pulo ka mga young people, palihog daw tindog, naapa may gamay nga time. Leaders, uptake, kay gamay na lang time. Leaders, palihog daw kog mic isa. Palihog kog mic isa. Dire, tindog sa tubangan, dana lang. Kay pangutanon tanig kinsay naiuyab ani nila. Bitaw, joke ra, bisig di na mo man. Hatag mo. Okay, sige diri. Leaders. Or katong mga babae, 5 ka babae pod. Palihog. Pas.
Kay wa na tay igo nga time. Di lagi mo pangutan-og kinsay uyab ninyo. Pulo. Oh. Okay. Okay, pangutan-on ako. Sugo dire ni Yen. Sige, datong babae. Okay, Yen. Mangutana ako. Kinsay top priority sa imong prayer? Walay sayop nga answer ani. Top priority sa imong prayer. Top priorities of prayer. So, Pag una-una na mo daan, unsay top priority sa inyong prayer? kuan niya akong aside na is akong pamilya din. Kuan ganiyang Okay, isa lang. Pamilya. Okay. Pwede na ka manaog. Mac. Sige, sunod ayon. Ipasa lang. Health, Ha? health, health. Health. Okay. Akong priority sa akong prayer is growth spiritually. Oh, growth spiritually. Sige. Gio. Unsay mo Gio? Top priority sa imong prayer kanang imong giampo kada buntag kada gabi eh. Pag-eskwela. Pag-eskwela, okay. JX. Mawithay honors. Ha? Mawithay honors. Ma? Mawithay honors. Okay, with high honor. Family and must grow spiritually. Grow spiritually. Protection every day, then family, then padana gizimba kong mama. Okay. Okay. Health og sa family. Muda ko akong manghod nga spiritually og naikadlok sa Ginoo madala na akong mama diri. Okay, so daghang salamat. So, nakita ninyo, nadungog ninyo, naabay isa ato nilang ingon nga nagampo ko ni pastor? Ha? Spiritual warfare gapon eh. Nabay isa ninyo. Wala ko kabalo sa ilang prayer life daily ha. Basig nagampo na sila dito sa ilaha. Pero sa pulo nila, walay isa nga nagampo silang pastor. Unya kato sila na ay problema. Naato sila ay problema. Problema dire. Nakabalo si pastor. Dapat mao na ingon ana ta ka seryoso sa atong prayer. Top priority nato ang alagad sa Ginoo kay frontliner na sila. No? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, yield ta to Jesus only. Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus. Dayon, Matthew chapter 11 verse 28 to 30, mutawag ta sa ngalan sa Ginoo kung nabugatan ta. Yield ta sa Dios. Ngano man, kay pagaano na niya ang atong tanang mga problema. Yield to the Jesus only, to the power of Christ, no? Romans 8:31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Kinsay makigbatok nato? Mao nang dako kay tsansa nga mas dako ang gahom nga naa nato kontra sa lipat-lipat sa kaaway, no? So giingon pa gyud dire sa Romans Ephesians chapter 6 verses 10 to 18, kinahanglan aware ta ani nga naa dire ang kumpleto nga habak. Unsa na kumpleto nga habak, kumpleto nga shield, kumpleto nga taming nato, no? Nga kanunay nato iampo ngadto sa Dios, pinaagi sa Dios, Jesus Christ og sa iyang pulong. So, to the shield of faith, kinsa may shield sa atong pagtuo? Jesus Christ, the Word of God, and the prayer. Ang pangutana, the prayer, nagampo ba ka? Yes, nagampo ta, pipila sa atua. Ang pangutana, nagampo ba ta sa tong pastor? Yes, pipila nagampo sa pastor. Pero mostly ani kang mga young people, naaba ka ni sila pagampo sa ilang pastor. Ha? So mao na nga moabot ang time, no? Isa na, kay kita manggod nga luwas ta dapat kaning gitawag og isa ta sa galamiton sa Dios. So, importante ang kaning gitawag ang shield nato, always remember Jesus Christ. The Word of God, the prayer. Ang prayer, importante kaya na. Empower through God the Father, no? Psalm 29 verse 4, the voice of the Lord is powerful. Tingog pa lang sa Dios daan, tingog pa lang nimo, nga mo cast out ka sa demons and everything, mauna ang power, diha ipadayag ang power sa Dios. Kung kana, ipatrabaho nimo imong kinabuhi sa Dios. Philippians 4:13, through Jesus Christ, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Pero nganong daghan man sa mga young people karon, daghan sa Kristohanon nga dili ka overcome sa ilang mga temptation. Wala si Kristo nimo.
Laktod nga istorya, wala si Kristo nimo, no? Giingon man dire, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Apil naman ana ang pagbuntog sa kaaway. So mao nang dili ta angay mohadlo kay Ephesians chapter 6 verses 10 to 18 naa ang trabaho sa kaaway diha. Wala ta nakigbisog, wala ta nakigbatok unod sa unod. Apan nagkigbatok ta sa espiritu. No? So through the Holy Spirit, Ephesians, mao na importante kayo ang pagkapuno sa balaang espiritu. Then sa verse 19, Ephesians chapter 5 verse 19, speaking to yourselves in psalms, importante kaayo ning word of God o kaning singings nato, psalms and hymns. So na-remind ko kay pag-ingon ni Ma'am Ruina sa ilahang mamtin nga kanang gitawag og kanang magtukod daw eskwelahan dire ana ba, nag-approach lang sila nga magtukod kay para daw ang trabaho sa kaaway malisir ba kay naay mga bata magbasa og verses, naay mga bata nga magkanta og mga kanta sa Ginoo. So pwede man siya, no? So mao nang sa ato apong Kristohanong kinabuhi, kumusta man ang atong mga music diha? Hey, by the way, TikTok right now is kaning gitawag way siya sa yawa nga diin mo compromise ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Ngano man, mga worldly naman atong mga kuan, mga style diha, even sa kanang story na to, no, may day, usahay mo compromise ta kay ngano man, worldly music na atong gipangbutang diha. Kabantay mo ana, apil na siya sa spiritual warfare. Nga instead of music sa Dios, moingon ang yawa akin ni, no? Nindot ni. Nahimo naman ta, mao nay giingon ba dili nato tugutan aton church nga mahimong worldly. Og ang worldly, ang world mahimong churchy. Ang mga kalibutanon, kabantay ka karon magpa-music na silang mga pang-Dios no. Pero kita dili ta mo compromise. Kaya nga naman isa na siya sa gamiton sa kaaway. Redeemed, no? Giredeem ta pinaagi sa kaning gitawag precious blood of Jesus Christ nga in which mao nay gahom nato by the cross of Jesus Christ. Pag maghisgot lang kag cross, mao nang gitawag og nagmadaogo na ang usa ka Kristohanon. 1 Corinthians chapter 1 verse 18, no? So, ang mga kini, yes, tinuod ni siya. Ang mga hipokrito kunuhay nagsuot og kwintas nga nagbitay pa si Kristo sa cross. Kay kunuhay pang-abog sa yawa og demonyo pero wala sila kabalo nga pilde na sila daan. Kay ngano man, ti imagine nimo imong Kristo gabitay pa sa cross. Bot pasabot, wa po na siya katangtang dito, wa po na banhaw sa lubnganan. Nakuha niyo kung bot ipasabot, no? So, wala sila kabalo nga pilde na sila daan ana. Pero kitang Kristohanon, kay si Kristo wala nagpabilin sa lubnganan og sa cross, mao nga gamhanan ang atong Dios og kita ang tinuod nga naay gahom og madaogon. Naa nato ang tanan. Na kumbaga naa nato ang braha ba, no? So ang puhunan ra nato unsa man kanira. Kani og kani. Every day, night and day. Na morning, noon, afternoon or before ka matulog kay ngano man day and night good nag-akyos ang yawa si mo ha. So mas patas-ani mo. So mao nang giingon sa pulong sa Dios, mabatukan nato ang kaaway pinaagi sa atong pag-ampo, no? Number 1 gyud nga kadaugan nato is prayer. So salamat sa Ginoo nini nga mensahe. So I know for sure nga ang Dios kaning gitawag magatrabaho sa matag usa nato labi na ninyo mga young people, no? Ipatrabaho lang inyong kinabuhi sa Dios. Kung wa pa ka naluwas, dawata si Jesus Christ. Kinsa man sa amo mga bisita karon nga wala pa ka nakadawat ni Jesus Christ. Even imo members, dugay ng panahon, pero wala pa gyud kay sure nga naa si Kristo sa imong kasing-kasing. Naa ang Holy Spirit nimo, pwede ka mo forward karon atong dawaton si Ginoong Hesus, no? Dili ko rest assured nga tanantang mga Kristohanon dugay na nga naay kaning luwas, no? Basig naa pay wala na luwas. Sa mga bisita, wala na ba? Mga bisita, maghimo kong invitation karon. Mga bisita nga wala pa kadawat ni Jesus Christ. Wala na. Okay, kamundo ha.
Salamat kay Ginoong Hesus. So, ingon ko lang sa Diyos na ano kay kinapuni kay mapot sa kampo ng paniton. Okay, salamat. Okay, so salamat. Dayon manindog tang tanan. Manindog ta, duko ang ulo pa yung mata. Salamat sa Diyos. Evaluate ta daw, yung kagalingon. Kumusta ang imong prayer life? Yes. Kato nga demonyo nga nagtrabaho sa una dre, naara gihapon to. And mas worst karon, they're getting stronger and stronger. Kay pinaagi sa atong makita, pinaagi sa mo nang ma-divert ang atong kagalingon. Salamat nga gigamit to nga mensahe. Yes, basig mingon ka, salamat Preacher Jesma, tinuod. Di na ko laton nga akong pamilya may musaffer usa ako magtaro. Why don't you come to the altar and say, Lord, pasaylo ako. Usahay, or dili usahay, most of the time, dili na ako seryosohon ng ako baga Kristohanon. Why don't you come and say, Lord, yes, dako akong pagkulang sa pagampo. Mas dagan ko time sa mga walay pulos nga butang. Ngonta ang naghatag sa kuwag blessing. Ang naghatag ko sa kuwag protection ang Ginoo man. Say makalimot ta. Why don't you come and say, Lord, salamat. Kay you are most powerful. Imo nang gidaog daan to sa cross. Ang amo lang, we have to yield it every day in our life. Salamat nga gigamit ni Mas Preacher Jesma this morning. In spite silang nagyan. Yes, kung walay acceptance, walay sa mga kasing-kasing, Lord. Isod ka ay. Lord, I know our members, they have their dasan sila yung makagalingon yung problema. Kung dili naman ni pwede atubangon na mo sa kagalingon lang nga una-una kagalingon lang nga pangwinta. Salamat Lord nga gi-remind me yung nabadlong mi karong kabuntagon. Continue to protect our members, Truth Baptist Church. Padayon na silang protektar ko yung sila mga anak. Mudako sila nga nahikadlok di kanimo. Dawata ang mga pag-ampo ng karong adlaw. Salamat sa mga tao, Lord. Nga ni sakripisyo, itabang, ani nga buluhaton. They have their own responsibilities, but they have their own face nga battle, Lord. Pero salamat, Lord. Sa iluang, Lord.
Thank you. Nabadlog mi ko kabutagon. We cannot face it in our own. Ako gagalingon lang mga pagwinta, ako gagalingon lang. Busa. Tabangi mi Lord. Mo humble down lang. Munahon na mo ang imuhang gingarian padayon. Padayon we pray Lord sa matag usa. Sa matag problema nga ginatubang sa matag gutlo sa mo kinabuhi sa pagkristohano. Pasaylo kami Lord ng kumpiyansa kay. Pasaylo ako. Salamat nga naay mong pulong nga buhi. I pray dawata mo ang mga pagampo. Salamat sa paggamit sa mga preachers. Na mo fill in every time nga di pa na ako kaya, Lord. Thank you for their lives. Salamat sa mga na-address sa compound. I know they're tired physically. Salamat, Lord, sa pagpasabot. Salamat sa mga members nga nag-pray pa dayon. Ug wa gilaid, Lord, kung hindi mag-inampo ay yun mi sa usag-usa. Bless ning mga young people, Lord. Gabud ako kanay kadlok di kanimo. Bless ang mga magtiayon. I-bless ang ilang mga anak. Even though na through cellphone karon mao na ang among direction sa mga kabataan lahi usahay, pero Lord, we are more than conquerors. Kay imo namang gipildi na among kaway. Usahay malingaw lang. Thank you for today. Continue to bless us. Sabi na sa nabilin nga buluhaton. Panalangin pa dayon mga katauhan. Sila mga negosyo ay sila pasagdi. Tagay sila kalam padayon. Salamat kayo sa victory yung gihatag karo kabutagon. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. And amen. Nindog ta, let's sing our closing song. Check 1, 2. Okay, let us sing our closing. Rejoice in the Lord. Verse 1. Everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding him, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness, He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Verse 2.
I could not see through the shadows ahead. So I look at the cross of my Savior instead. I bow to the wheel of the Master that day. Then peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried, refined, I shall come forth as gold. Last verse. Now I can see testing comes from above. God strengthens his children and purges in love. My Father knows best, and I trust in his care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga mga abot, ang Ginoo dunay giandam nga maayo, madigayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo na akong mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Na akong makabuton trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. See you this afternoon. Salamat kayo sa Diyos ang Himaya.